Kung araw-araw kang sumasakay ng jeep, bus o MRT, alam mong hindi madali ang pag-commute sa Pilipinas. Maraming pwedeng mangyari, traffic, ulan o bigla ang aberya. Kaya mahalaga ang EDC o Everyday Carry Gear para lagi kang handa. Ang EDC o Everyday Carry ay mga gamit na palaging dala para sa convenience, safety at emergency situations. Hindi ito limited sa survivalist. Kahit simpleng commuter, dapat may basic EDC gear. Unang-una sa listahan, dapat meron kang reliable na backpack o sling bag. Piliin ang water resistant at may multiple compartments para organisado ang gamit mo. Mas maganda kung may anti-theft features para iwas snatching. Sa panahon ngayon, hindi lang physical theft ang kalaban, pati digital theft. Mas mainam kung gagamit ka ng RFID blocking wallet para protektado ang ATM at credit cards mo laban sa skimming. Maliit pero maraming gamit, ang multi-tool ay isa sa pinaka-essential na EDC gear. Pwede itong gamitin sa pagbukas ng bote, pagputol ng lubid, o kahit pang-ayos ng maliit na sira sa gamit mo. Madalas tayong umuuwi ng gabi at minsan may mga madilim na daanan. Isang compact flashlight ang pwedeng magamit para sa visibility at safety mo, lalo na sa mga alley o hindi maliwanag na lugar. Mahalaga ang self-defense items tulad ng pepper spray o personal alarm. Sa isang emergency situation, ito ang pwedeng magligtas sa'yo laban sa mga masasamang loob. Mahalaga ang hydration lalo na sa init ng biyahe. Mas okay kung may dala kang reusable water bottle para makaiwas sa pagbili ng bottled water. Nakakatipid ka na, eco-friendly pa. Walang mas hassle sa na-lowbat na phone habang nasa biyahe. Isang compact na power bank ang lifesaver mo lalo na sa emergency at communication needs. Laging handa dapat. Ang isang mini first aid kit ay importante lalo na kung may biglaang sugat, sakit ng ulo, o iba pang minor emergencies habang nasa daan. Ang ulan sa Pilipinas ay unpredictable. Minsan biglang buhos kahit maaraw sa umaga. Kaya laging magdala ng foldable raincoat o compact umbrella para hindi mabasa sa daan. Mas okay ang lightweight at madaling itupi para hindi hassle sa bag. Hindi lahat ng bagay nakasave sa phone, kaya useful pa rin ang notebook at ballpen. Pwede itong gamitin para sa reminders, emergency contacts, or quick notes habang nasa biyahe. Laging handy para hindi ka makalimot. Sa crowded areas tulad ng MRT at bus terminals, mahalagang may extra face mask ka. Hindi lang ito para sa health safety, kundi proteksyon din laban sa alikabok at polusyon. Mas maganda kung may resealable pouch ka para malinis ang storage. Lagi tayong nakarely sa GCash o debit cards, pero paano kung walang signal o offline ang system? Laging may dalang emergency cash para sa biglaang gastos gaya ng pamasahe, pagkain, or small purchases. Mas mainam kung may hiwalay kang taguan ng pera para iwas loss. Nakaranas ka na ba ng biglang napigtas na butones o napunit ang pantalon mo sa biyahe? Dito useful ang mini sewing kit. Mura at maliit lang pero malaking tulong sa emergency wardrobe malfunctions. Hindi lang ito accessory, ang paracord bracelet ay isang survival tool na maraming gamit. Pwede itong gamiting pang-secure ng gamit, pang-ayos ng nasirang strap, o kahit pang-emergency tourniquet. Napaka-versatile at useful sa kahit anong sitwasyon. 10 gamit ng paracord bracelet. Una, pang-ayos ng sirang bag o sintas ng sapatos. Kung maputol ang shoelace mo sa biyahe o masira ang strap ng backpack, pwedeng gawing temporary replacement ang paracord. Pangalawa, panggawa ng emergency tourniquet. Sa first aid situations, pwedeng gamitin ang paracord bilang tourniquet para kontrolin ang pagdurugo bago dumating ang tulong medikal. Pangatlo, pang-secure ng gamit sa loob ng bag. Sa siksikan sa tren o jeep, minsan bumabagsak o nalalaglag ang laman ng bag. Gamit ang paracord, pwede kang gumawa ng improvised organizer o strap para manatiling maayos ang gamit mo. Pang-apat,
Pangsabit ng ilaw o flashlight sa bag. Sa madilim na kalsada o brownout sa daan, kailangan minsan ng flashlight. Gamit ang paracord, pwede kang gumawa ng improvised lanyard o strap para madaling ma-access ang ilaw mo sa bag. Panglima, pang-ayos ng nasirang zipper pull. Kung masira ang zipper ng bag o jacket mo, pwedeng gawing replacement zipper pull ang isang maliit na piraso ng paracord. Pang-anim, pagkabit ng survival gear sa backpack. Magagamit ang paracord para itali o isecure ang ibang gear tulad ng water bottle, flashlight, o emergency whistle sa bag mo. Pangpito, pangtali ng payong o foldable jacket. Minsan hassle bitbitin ng payong o jacket lalo na kung wala ng space sa bag. Gamit ang paracord, pwede mong itali ito sa strap ng backpack para hindi mo na kailangang hawakan habang naglalakad. Pangwalo, pangtali o pangsecure ng nawalang botones o damit. Kapag biglang napigtas ang botones ng polo mo bago pumasok sa opisina o meeting, pwede mong gamitin ang paracord bilang pansamantalang pangsara ng damit mo. Pangsyam, pang-ayos ng nasirang buntal o panali ng kotse o motor. Kung may emergency sa sasakyan, magagamit ang paracord bilang temporary tie-down para sa maluwag na bumper, trunk o kahit engine components. Pang-sampu, pang-emergency signal o pangkabit ng safety marker. Sa madilim o emergency situations, maaring itali ang makulay na paracord sa puno, poste o backpack bilang signaling device para makita kaagad ng rescuers. Bonus tip, maraming paracord bracelets ngayon ang may built-in survival tools tulad ng fire starter, compass, whistle, at small blade. Mas pinapataas ang functionality nito. Ano sa tingin mo ang pinakagamit na paracord trick? I-share sa comments sa baba. Kung first time mo pa lang sa paracord, meron akong hiwalay na video na nagpapaliwanag ng mas detalyado sa mga gamit at tips sa paggamit nito. Sa panahon ng GPS at mobile maps, parang luma na ang papel na mapa at kompas. Pero paano kung mawalan ka ng signal o malobat ang phone mo sa biyahe? Dito papasok ang classic na navigation tools. Isang papel na mapa at kompas. Makatutulong ito sa pag-alam ng direksyon lalo na kung nasa unfamiliar na lugar ka. Tandaan, ang kahit anong adventure ay nagsisimula sa magandang plano at walang tatalo sa pagiging handa. Isa sa pinaka-underrated pero sobrang useful na EDC item ang lighter. Hindi lang ito pang sindi ng kandila o sigarilyo, kundi isang mahalagang survival tool. Magagamit ito sa emergency situations tulad ng paggawa ng apoy, pagsunog ng dulo ng paracord para hindi mabuhaghag, o kahit pangbukas ng ilang sealed items. Piliin ang compact pero matibay para siguradong maaasahan mo kahit kailan mo kailangan. Sa lahat ng EDC gear, ang pinaka-importanting bagay na dapat mong dalhin ay situational awareness. Hindi ito bagay na mahahawakan, pero ito ang magliligtas sa iyo sa peligro. Iwasan ang sobrang paggamit ng phone sa biyahe, alamin ang escape routes, at lagi kang maging alerto sa paligid mo. Bukod sa mga nabanggit, maraming pang ibang EDC items na makakatulong sa pang-araw-araw mong biyahe. Piliin ang gear na swak sa lifestyle mo at tandaan, ang pagiging handa ay hindi optional kundi necessity. Ano sa tingin mo ang pinaka-importanting EDC gear para sa commuters? I-comment mo sa baba. Maraming salamat sa panonood ng aming documentary tungkol sa prepping sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga informative na videos. Maging ligtas at maghanda. Survival suit para sa kinabukasan natin, diba? Pinoy Preppers, lagi